Sa loob ng maraming buwan, naging pamilyar na sa mga manonood ng Eat Bulaga ang presensya ng singing queens. Isa sa mga pinakakilalang miyembro nito ay sina Ann Ferrer at Eunice Janine. Dahil sa kanilang husay sa pagkanta, natural na napansin sila ng mga dabarkads. Unti-unti silang naging bahagi ng mga musical production, game segments, at iba pang bahagi ng programa. Ngunit dumating ang panahon na napansin ng maraming manonood ang isang bagay. Hindi na sila palaging nakikita sa telebisyon. Sa una, kakaunti lamang ang nakapansin. Maraming nag-isip na baka nagkataon lamang dahil hindi naman lahat ng performers ay lumalabas sa bawat episode. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, lalo pang dumami ang nagtatanong. Lumipas ang anniversary ng Eat Bulaga, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nagpapakita. Kahit pagbati o pag-congratulate nila sa Eat Bulaga ay walang post si Ann Ferrer at Eunice Janine. Tila ang tatlong natirang singing queens lang ang may post sa Eat Bulaga. Kaya naman isa ito sa nakikitang dahilan ng mga netizen na talagang tinanggal na si Ann at Eunice sa Eat Bulaga. Nasaan na si Ann Ferrer? Bakit wala na si Eunice Janine? Tinanggal na ba sila? Ang katotohanan, ang pagkawala ng isang personalidad sa ilang episodes ng isang noon-time show ay hindi agad nangangahulugan na siya ay tinanggal sa trabaho. Sa industriya ng telebisyon, normal ang rotational schedule. Hindi lahat ng performers ay lumalabas araw-araw. Depende ito sa segment, production requirements, rehearsals, availability, at iba pang dahilan. Gayunpaman, dahil mahal na mahal ng mga manonood sina Ann Ferrer at Eunice Janine, naging malaking usapin ang kanilang pagkawala. Lalong lumaki ang issue ng mapansin ng ilang fans na mas madalas nang makita ang ibang singing queens kaysa sa kanilang dalawa. Doon nagsimula ang iba't ibang haka-haka. May nagsabing may tampuhan. May nagsabing may management issue. May nagsabing may bagong patakaran, may nagsabi pang tuluyan na raw silang tinanggal. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, wala ni isa sa mga pahayag na ito ang kinumpirma ng TVJ Productions o ng Eat Bulaga. Ang mga ito ay nananatiling espekulasyon lamang. Sa madaling salita, ang pinakaunang katotohanan sa usaping ito ay simple lamang. May pagkawala sa ilang episodes, may mga tanong mula sa fans, may maraming haka-haka sa social media. Ngunit wala pang opisyal na kumpirmasyon na nagsasabing tinanggal sina Ann Ferrer at Eunice Janine sa Eat Bulaga. Bago maintindihan kung bakit maraming manonood ang nagtaka sa pagkawala ni Ann Ferrer at Eunice Janine sa ilang episodes ng Eat Bulaga, mahalagang balikan muna kung paano sila naging bahagi ng programa. Noong inilunsad ng Eat Bulaga ang kompetisyong Sing Eat, layunin nitong makahanap ng mga bagong mang-aawit na hindi lamang mahusay sa pagkanta, kundi mayroon ding potensyal na maging regular na performers sa noon-time show. Mula sa mga finalist ng kompetisyon ay nabuo ang isang all-female vocal group na tinawag na Singing Queens. Kabilang sa orihinal na miyembro nito sina Ann Ferrer, Eunice Janine, Jean Drilon, Kaisi Bueno at Samantha Rascal. Hindi nagtagal ay naging pamilyar ang kanilang mga mukha sa mga manonood. Hindi lamang sila umaawit sa mga musical number. Unti-unti rin silang isinama sa iba't ibang segment ng programa, kabilang ang Pera Fee, kung saan nagsilbi silang cardholders at performers. Sa 5 miyembro, 2 ang madalas mapansin ng mga manonood. Ang una ay si Ann Ferrer. Maliban sa kanyang husay sa pagkanta, naging kilala rin siya dahil sa kanyang natural na presensya sa harap ng kamera. Maraming viewers ang nagsasabing komportable siyang panoorin at mabilis siyang makasabay sa mga hosts. Dahil dito, madalas siyang mapansin sa iba't ibang production numbers at game segments. Samantala, si Eunice Janine naman ay nakilala dahil sa kanyang malawak na vocal range at kakayahang umawit ng iba't ibang genre. Marami ring fans ang humanga sa kanyang talento sa songwriting at musicianship, dahilan upang magkaroon siya ng sariling solidong fans. Habang tumatagal, lalong lumalawak ang exposure ng grupo. Nagkaroon sila ng sarili nilang musical presentation na Singing Queens in Concert, kung saan sila mismo ang pangunahing tampok kasama ang iba't ibang guest singers. Ipinakita rito na seryoso ang programa sa pagbuo sa kanila bilang isang vocal group at hindi lamang bilang mga backup performers. Kalaunan ay nakapaglabas pa ang grupo ng sarili nilang single, isang senyales na may plano ang production na paunlarin ang kanilang karera, hindi lamang sa telebisyon kundi maging sa musika.
Dahil dito, maraming manonood ang naniwalang mas lalaki pa ang magiging papel ni Anne at Eunice sa Eat Bulaga. Ngunit tulad ng maraming programa sa telebisyon, nagbabago ang format ng mga segment. May mga bagong laro, may mga bagong performers, may mga bagong guest, may mga segment na pansamantalang nawawala at bumabalik. Kapag nangyayari ito, hindi maiiwasang may mga artistang hindi agad nakikita sa bawat episode. Sa industriya ng telebisyon, normal ang tinatawag na rotation ng mga performers. Depende ito sa pangangailangan ng production, sa konsepto ng episode, at sa mga naka-schedule na segment. Subalit dahil sina Anne Ferrer at Eunice Janin ay kabilang sa mga pinakapopular na miyembro ng Singing Queens, mabilis na napansin ng mga taga-subaybay kapag hindi sila lumalabas. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang lumabas sa social media ang iba't ibang paliwanag. May nagsasabing nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan, may nagsasabing may internal na pagbabago, may nagsasabing may personal na dahilan. Ngunit kapag sinuri ang mga pinagmulan ng mga pahayag na ito, mapapansing karamihan ay walang opisyal na dokumento, walang pahayag mula sa TVJ Productions, at walang direktang kumpirmasyon mula kina Anne Ferrer o Eunice Janin. Dito nagsimulang maging malinaw ang isang mahalagang punto. Hindi lahat ng pagkawala sa telebisyon ay nangangahulugang natanggal na ang isang artista. May mga pagkakataong mas kaunti lamang ang exposure, may mga pagkakataong inuuna ang ibang segment, may mga pagkakataong may rehearsal, recording, o iba pang proyekto ang isang performer. Hanggat walang opisyal na pahayag mula sa mismong programa o sa management, nananatiling haka-haka lamang ang anumang konklusyon. At ito ang bahagi na madalas nakakaligtaan sa social media. Mas mabilis kumalat ang isang nakakagulat na headline kaysa sa isang maingat at beripikadong paliwanag. Sa kabilang banda, bakit tila mas madalang silang makita? Ang totoo, maraming posibleng paliwanag na hindi nangangahulugang may alitan o pagtatanggal. Sa isang noon time show, normal ang pagbabago ng format ng mga segment. May mga bagong laro na inilulunsad, may mga espesyal na guest, may mga production number na nangangailangan lamang ng piling performers, at may mga artistang may recording, rehearsals, o iba pang commitments. Hindi rin lahat ng miyembro ng isang resident group ay kinakailangang lumabas sa bawat araw ng programa. Sa katunayan, kahit ang ibang miyembro ng Singing Queens ay nagkakaroon din ng mga pagkakataong hindi lumalabas sa ilang episodes, depende sa pangangailangan ng production. Sa ngayon, wala pang ganoong kumpirmasyon mula sa TVJ Productions, Eat Bulaga, o sa mismong dalawang singers. Kaya anumang pahayag na nagsasabing ito ang totoong nangyari ay dapat tingnan ng may pag-iingat hanggat wala itong malinaw na ebidensya. At ito marahil ang pinakamahalagang aral sa isyung ito. Hindi lahat ng viral na balita ay totoo. Minsan, ang pagkawala ng isang artista sa telebisyon ay bunga lamang ng normal na galaw ng isang variety show, at hindi ng isang issue na ipinapalagay lamang ng publiko.